Mula nang siya'y gumaling sa breast cancer, itinuring na itong pangalawang buhay ni Gemma. Kaya naman doble ang pag-iingat niya ngayon sa kalusugan. Nasa Kuwait si Gemma ngayon at nagtatrabaho sa finance department ng isang factory. Kasama niya sa Kuwait ang asawang si Rolando na isa namang technical advisor. Pero nito lang Hunyo, muntikan na naman siyang mag-agaw buhay dahil sa panganib na dala ng COVID-19. Yung June 27, andun na yung napakahirap na huminga. Parang konti na lang magko-collapse ka na kasi nga kapos na yung paghinga. Wala mang nakitang COVID sa resulta ng kanyang swab test, kinailangan pa rin siyang i-confine dahil sa mababang oxygen level. Nakaranas ako ng cancer pero parang kakaiba tong naramdaman ko. Yung paghinga, mahirap yun. So syempre meron ding pag-aalala doon. Lalo na kung narinig ko yung mga iba nagpapakamatay na lang dahil sa hirap. Nagpa-swab test na rin si Rolando at napag-alamang positibo siya sa COVID. Hindi naman yung sarili kong iniisip yung misis ko dahil at that moment talagang siya itong worst. Kasi nga, besides cancer patient, siya besides diabetic, may high pressure pa, dinudurog yung puso mo pag maririnig mo. Noon kumapit ng husto sa pananampalataya si Gemma. Salamat sa Panginoon dahil merong pagkakilala ko sa Panginoon. Yung may prayer ka ba sa isip, nagpipray ako na hindi niya ako pababayaan. Nagpipray ako na pagalingin ako, ganun. Marami rin ang nagpalakas ng loob ni Gemma sa mga panalangin, kabilang na ang kanilang mga anak. Tawag na tawag ang mga anak ko. Sabi ng mga anak ko, Ma, yung pinagdaanan mo nga nung may cancer ka, napagtagumpayan mo. Eh yan lang naman, virus lang yan. Nakakaluwag yun ang kalooban yung gano'n. Makalipas ang 9 na araw, umangat ang oxygen level ni Gemma na naging senyales ng pagbuti ng kanyang sitwasyon. Nininig ng Panginoon yung panalangin ko, binigay niya yung hiningi kong oxygen. Bagamat hindi pa naging normal agad ang kanyang pakiramdam, pinauwi na siya ng doktor. Nagpalakas si Gemma sa pamamagitan ng masusustansyang pagkain, panalangin at pagkaing espiritual. Hanggang sa nakamtan niya ang kagalingan. Pati ang kanyang mister na si Rolando ay negatibo na sa COVID. Tunay nga na walang sakit ang hindi kayang pagalingin ng Diyos. Ngayon, patuloy na ginagamit ng Panginoon ang mag-asawang Rolando at Gemma sa pagtuturo ng Biblia at pagpapahayag ng kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Kahit sinong tao, hindi man siya mananampalataya o mananampalataya, kailangan pa rin niyang tumawag sa Panginoon. At ang nagbigay sa akin ng verse talaga noon na yung sa Jeremiah 29:12, na sabi na, "Then you will call upon me and I will hear you." Sabi niya, Ang Panginoong Diyos ang aking kagalingan, ang aking Panginoon, ang aking sandigan, nasa Kanya lang ang kasagutan.